lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Halimbawa ay si Kuyang Alvin Tuazon Cruz. Thank you po sa inyo. At ito nga pala ang inyong lingkod ay tinatawag na ngayong loyalistang DDS. Yun talaga buhay na buhay ko no? Minsan, ang tawag loyalista slash bangag. Ang tawag naman ng iba ay DDS. Ang tawag ng iba ay balimbing. Ang tawag ng iba ay bayaran. Ayan, yan po ang inyong pinapanood sa pagkakataong ito. Alam niyo na yan talaga buhay natin That's life. Ano po, mga kababayan. Pero okay lang yun. Okay lang naman yun. Ang importante, meron po tayong kalayaan sa pagsasalita. Pinipilit po nating maging wasto o tumpak at responsable ang ating pong pamamahayag. Ito man po ay sa mainstream media o kaya po naman ay dito po sa social media. Klaruhin ko lang po, ito pong inyong katunying ay hindi po sugo ni Sara Duterte, hindi po ako sugo ni Rodrigo Duterte, hindi po ako DDS, sorry. Hindi rin po ako sugo ni BBM, hindi rin po ako sugo ng kung sino-sino. Basta tayo po, maaaring kakampi mo ako ngayon, maaaring kapareho mo ako ng opinion ngayon, bukas ay hindi rin naman tayo magkapareho ng opinion, and that is my life. I have been in the industry, meaning sa media industry for the past 32 years. Talagang kabisado na po natin yan. Okay lang yon, no problem. Basta no hitting below the belt. Okay? Anyway, ang ating pong title ngayon pong araw na to, sabi po natin, Impeachment versus VP Sara, malabo pa sa sabaw ng pusit. Well, may nagsabi kasi si VP Sara para daw pusit. Pero ito, malabo pa sa sabaw ng pusit. Tanong nyo, bakit? Well, siguro, uno muna, sabihin muna natin na ang inihain pong impeachment ng mga pribadong mamamayan, ang tawag po nila dyan civil society groups, mga nabuhay pong civil society groups, mga kababayan, ay kampuyan hindi po unexpected. In other words, inaasahan po natin dahil gigil na gigil po sila kay VP Sara Duterte. Sino pa po ang gigil na gigil kay VP Sara Duterte? Siyempre, yung pong mga left-leaning groups, busit na busit kay VP Sara. Bakit po? In fairness kay VP Sara, she has been very consistent sa kanya pong kampanya laban po sa mga makakaliwang grupo. Kaaway po niya NPA, kaaway po niya ang mga makakaliwang grupo. At doon sa punto na yon, ako din naman ay very consistent. No love lost tayo sa mga grupong makakaliwa. Ang totoo, bagamat ating pong sinasang-ayunan na ang bawat isa magkaroon ng kalayaang mamahayag, subalit kung magkamisan ako po nasasaktan kapag ka po ang nire-recruit po nitong mga ito ay ang mga walang kamalay-malay na mga kabataan sa ating mga paaralan. So, on that particular aspect, sasabihin ko na ang Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si VP Sara kapanalig po natin doon po sa pagpuksa ng recruitment ng mga kabataan natin para po mamundok, para po lumaban sa pamahalaan dahil ayaw natin na ang mga batang ito'y maging kalaban po ng pamahalaan. Okay? So, yun po, doon po sa specific na bagay na yan. So, kung meron man pong excited na mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara, aside from the civil society groups, of course, di ba, nagbigay na ng statement ito pong sina Franz Castro na sila po ay maghahain ng impeachment at in fact, binanatan pa nga nila si Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi nito na ang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, please do not file impeachment complaints. Nakikiusap, hindi nag-uutos, pero ganun talaga Ganun talaga yung buhay natin dito sa Pilipinas dahil sa kalayaan sa pagpapahayag, meron po tayong iba't ibang
mga opinyon. Ngayon, nag-file po ang 16 na signatories po yata ito. Tapos ang kinuha nilang spokesperson, si dating Justice Secretary, dating Senator Laila De Lima, at ang nag-endorso po ng impeachment complaint na ito ay walang dilit iba kundi si Akbayan Party List Representative Perry Sendanya. So, grupo po ni Risa Ontiveros to. So, alam nyo na. Alam nyo na. So, kitang-kita nyo na po ang hatian, mga kababayan, ng ng ang tawag doon demarcation line. Ano po? Uulitin ko po, ito pong impeachment complaint na inihain na ito ay karapatan pong isampa ng sino mang mamamayan basta meron po siyang batayan. At ito po ay gugulong kapag ang requirement po kailangan may at least one member of the House na mag-i-endorso nito. So doon po sa requirement po na yon, mukha pong nakapasa naman yung impeachment complaint na ito. And before anything else, gusto ko lang palang ulitin yung kasi ito natatawa ako dun sa mga BBM vloggers Ano? Nung kinonfirm ng Pangulong Bongbong Marcos that he really sent messages to the leaders of the House na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara. 'Di ba tinawag nila akong yung mga BBM pro BBM vloggers na ako daw ay ako daw ay fake news peddler, fake news king, etc. etc. Nung kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na totoo ang ating pong impormasyong nakuha, na totoo na siya ay tutol sa impeachment, o ano, nagsorry man lang ba tong mga pro-BBM vlogger sa atin? Ha? May nagsorry ba sa atin dyan? Hindi ba nila sinabing, naku, tama pala si Katunying, oh, vindicated si Katunying? Wala. Walang nagsorry sa inyo. Bakit? Nahihiya kayong magsorry. Sapagkat totoo yung ating sinabi. Saan kayo nagsuot? Saan kayo nagsuot, mga vloggers? Saan kayo nagsuot? Ang ginawa ninyo, dahil sa hiyang-hiya kayo na kung ano-ano sinabi niyo laban sa akin, ang ginawa ninyo, sinasabi niyo ngayon ay, bakit mo inilabas yung private communication? Bakit mo isinapubliko ang private communication? Yun na ang sinuotan nyo. Hindi nyo malang sinabing, uy, tama pala si Katonying. Sorry ha, sorry Katonying ha, kung ano-ano sinabi namin sa iyo. Sorry ha. Tama ka pala, kami pala ang mali. Hindi nyo masabi yon. Bakit? Hindi nyo masabi yon. Bakit? Sapagkat ang gusto nyo, lagi kayong tama. Kahit mali na kayo, tama pa rin kayo. Hindi po ganun si Katonying. Maaaring minsan magkakalinya po tayo ng opinion, magkapareho tayo, pero hindi tayo magkakampi. Sapagkat ang aking paninindigan, doon tayo sa tama. Saan kayo nagsusuot ngayon? Saan kayo nagsusuot? Katonying, bakit mo inilabas yung private communication? Alam nyo ba kung bakit ko nakuha yon? At alam nyo ba kung bakit inilabas ko yon? At alam nyo ba kung kanino galing yon? Huwag kayong huwag kayong ano po mga kababayan, yun yung sinasabi natin sa ibang BBM vloggers. Pagka mali kayo, sabihin yung mali kayo. Hindi lang sa BBM vloggers, pati sa mga DDS. Pagka mali kayo, mali. Diba? Pag mali. Hindi pwedeng mali na, pangangatwiranan pa kung saan kayo nagsusuot ngayon. Katunying, mali yung ginawa mo, bakit mo nilabas yung private communication? Baka magulat kayo pagka nalaman nyo kung paano nakarating sa akin yon at kung bakit nailabas ko yon. Di po ba? Hindi ko na obligasyon sabihin sa inyo yon, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lalabas yon kung hindi ako humingi ng permiso para ilabas yon. O ganun na lang kasimple. Hindi po ba mga kababayan? Kayo nang ano kayo
Ganyan, ang buhay talaga natin gano'n. Maaaring pagka magkalinya tayo, ah, feeling niyo magkakampi tayo. Pagka nagkahiwalay na tayo, tingin niyo sa'kin kaaway na. Hindi hindi, sabagay, papaano naman kayo, papaano ko naman kayo, pipigilin do'n sa damdamin niyo na 'yon, 'di po ba? Anyway, going back dito po sa bakit natin nasabi na malabo pa sa sabaw ng pusit. Una, una po mga kababayan, dapat yung pong naghain ng impeachment complaint laban kay, VP Sara, oh, yung naghain ng, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, dapat naman, tumitingin sila sa calendar of, Congress, 'di ba? Basic naman siguro 'yun, ano? Halimbawa ngayon, anong petsa na ba ngayon? December 3. Anong araw ngayon? Martes. So may session ngayon, may session bukas. Okay? So next week, may session ng Lunes, Martes, Miyerkules. So kung ano po 'yun? Miyerkules. Tapos isa pa uling session. 1, 2, 3. 8 araw na lang. 8 session days na lang po, mga kababayan. Break na ng, Kongreso. Break na po ng, Kongreso, mga kababayan. So, do'n pa lang sa, bakit ko binabanggit yung break ang Kongreso. Sige nga, tingnan nga natin yung kalendaryo. Let's look at the calendar. Ayan, puntahan po natin ang calendar ng Congress. Ito po ay, do'n tayo sa facts, mga kababayan. Calendar. Ayan, calendar. Kalendaryo. Ayan, nakita niyo po ba yung kalendaryo, mga kababayan? Hanggang December 20 po ang sesyon ng, dalawang kapulungan ng Kongreso sa third regular session. December, bakasyon po sila. Kailan po bakasyon nila? Ito makikita niyo po. Ito makikita niyo po yung lakihan nga natin ng konti. Yan, lalakihan ko lang po ng konti. Masyado yata lumaki. Yun. So nakita niyo po, sa number 10, may adjournment po. Adjournment December 21 hanggang January 12. So in other words, mula po ngayong nag-uusap tayo ngayon hanggang December 20, and dito po, practically 8 session days na lang po ang natitira. At alam po nyo, ang pinaka-importanting piece of legislation at this time of the year para po sa both houses of Congress ay yung pong tinatawag na GAB. Ito po yung General Appropriations Bill. Ito po yung budget para sa susunod na taon. Ito po ang pinaka-importanting piece of legislation na kailangang atupagin po ng ating mga mambabatas. So, nasa BICAM po ngayon yan, maaari pong bumalik na sa floor, Senate and House floor yan pag natapos na po yung BICAM. Ito pong natitirang 8 session days sa taon na to, practically, maliban na lang kung sasagasaan na nila Speaker Romualdez yan, pero kagaya nga po nung binanggit ng Pangulo, please do not file impeachment complaint. That is the President effectively appealing to the House na wag ito unahin nyo, matatali kayo dito sa impeachment. Ngayon, sasabihin nyo, babalik naman yung sesyon eh. Ito po yung pagbabalik ng sesyon. Tingnan nyo po yung number 11, ito po. Resumption of session, January 13, 2025 to February 7. Ilang session days lang po yan. Alam nyo po, ngayon nga, busy-busy na sa pangangampanya yung mga senador at mga congressman natin eh. Kahit bawal pa naman sana ang mangampanya.
Pero yan po, umpisa po sa resumption of session na yan, magkukuha na rin sila. Mag-uumpisa na rin po yung tinatawag na election period. Magkakampanya na po yung mga yan. Pareho po yan ang House at Senate. Doon pa lang, sasabihin na namin sa inyo na Aboma Labs talaga yan. Doon muna sa ang sinasabi po natin dito, mga kababayan, yung totoong pangyayari, yung realidad, hindi po yung imagination lang natin. Dahil ako po kahit papaano, sa tagal ko na po nagko-cover ng session ng House at Senate, meron na po tayong naiintindihan diyan. May nabasa ako dito, may sinasabing special session. Sino ba nagpapatawag ng special session? Igi nga. Sino? Taas ang kamay. Sino nagpapatawag ng special session? Sino nakakaalam dyan? Taas ang kamay. Opo. Sino ang presidente? Ba't magpapatawag ng special session ng presidente para sa impeachment? Ayaw nga niya ng impeachment. Di ba? Anyway, yung sinasabi natin yung pong yung realidad. So, malabo po yun. Doon pa lang, sige. Kunyari lang. Halimbawa, karoon ng himala na nag-hearing ng House sa plenary, ni-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice nag-conduct ng hearing para po ma-determine, ito po para lang po ma-educate tayo, meron pong tinatawag na determination ng form and substance ng complaint. So sa House Committee on Justice level po yan, mga kababayan, and after which, kung papasa po sa committee level yan, dadalhin po sa plenary. At sa plenary po, hihimayin po yan. Anak ko, alam nyo naman ang himayan dyan. Ang himayan. But of course, naalala nyo naman siguro yung impeachment kay dating Pangulong Joseph Estrada, medyo malabo din po sana yon, pero niratsyada po ni noon ay House Speaker Manuel Villar. Naalala nyo yung pukpok, yung niratsyada na inendorso po kagad sa Senado ang articles of impeachment. But may mga natuto na po doon. So, ang sinasabi natin, assuming na magkaroon ng himala na yung bang makalusot sa House of Representatives plenary ang impeachment complaint laban kay VP Sara, at ito po ay sasang-ayunan ng tinatawag na sangkatlo o 1/3 na membership ng House. Ang 1/3 ng membership ng House, mga 120, migit kumulang siguro, 110, migit kumulang. Pagkatapos, magiging articles of impeachment po yan. Magiging articles of impeachment. So, yung article of impeachment po na to ay isasabit po sa Senado, at ang Senado po ay magiging impeachment court. Naalala niyo po? Magiging impeachment court. At kapag ka po naging impeachment court ng Senado, magkakaroon ng impeachment trial. So, yakita yun, yung mga naka-black robe sila na gano'n, para silang mga justices. Sila po ay mga senator judges, kung tawagin. Alam niyo po ba kung gaano kadami ang kailangan para po makapag-convict ng isa pong impeached na opisyal ng pamahalaan? Hulaan nyo kung gaano kadami. Hulaan nyo. Hulaan nyo po kung gaano kadami. Tama po kayo, 2/3. So ang kailangan po ay at least 16 na boto. Ngayon, magbilang po kayo. Magbilang po kayo ngayon ng mga senador na tatakbo ha. Ang pinag-uusapan natin dito bago mag-eleksyon, na tatakbo at mga senador na maka Duterte.
Tandaan po ninyo, ang impeachment proceedings is not a judicial proceeding, it is a process. Political process po, mga kababayan. So, in other words, nakita nyo po ba, mga kababayan? Kaya ako naiintindihan ko si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sinabi niya na matatali lang nito ang House of Representatives, matatali lang na impeachment ang Senate of the Philippines kapag ka po pinagtuunan natin ng pansin. Ang tanong, bagamat may mga matutuwa din siguro pagka na-impeach at na-convict si VP Sara ng impeachment court kung sakaling aabot doon, pero maganda yung sinabi ng Pangulo Ito ba pakikinabangan ng ating mga kababayan, ng mga mamamayan? Hindi po ba? Yun po yun po yung dinidiscuss natin ngayon. Ang tawag po dito yung realidad. Realidad ng politika. Final pa rin nila. Sasabihin, karapatan naming mag-file. Oo nga. Alam niyo po ba ang isang problema pa, mga kababayan? Siguro, mabuti po atin na ring pag-usapan. Ito pong babasahin po natin ang isa po sa mga nakalagay sa ating konstitusyon. Ang tawag po dito ay Article 11 ng ating pong konstitusyon. Ano po? Panoorin po nyo, mga kababayan, ang Article 11 ng ating konstitusyon. Narito po. Para naman ito po So, ito po yung Article 11, may kinalaman po sa accountability of public officers. Tama po yan, meron pong nakalagay po dito, doon po sa mga may constitution naman sa bahay. Basahin po nyo, ang Section 2, nakalagay po dyan, kung sino-sino ang mga impeachable official, kung ano-ano po ang mga batayan para po ang mga impeachable official na ito ay matanggal sa pwesto o ma-impeach. Sa Section 3, nakalagay po dyan, Section 3, Paragraph 1, nakalagay po dyan, na ang House of Representatives ang may exclusive power to initiate all cases of impeachment. Okay, so hindi po pwedeng iba, House of Representatives. At nabanggit ko na kanina, yung ginawa po ng 16 na miyembro ng civil society, may pari po dyan, may abogado, may dating sundalo, na inendorso ng isang congressman, okay na po yun. Kasi nakalagay po sa paragraph 2 ng section 3, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member. So, meron pong binabanggit na kung po dyan, na endorsement. So, nagawa po yun nung nag-file ng impeachment kahapon. Eto po, so kung i-refer na po ito sa committee, dapat daw pong i-refer within 10 days and referred to the proper committee within dapat daw pong mailagay sa order of business within 10 session days. O di ubos na yung 8 session days natin ngayon December, ubos na. And referred to the proper committee within 3 session days. So, malabo na po ito kung talagang susundin ng House ito pong mga kalendaryo na to. Malabo na po itong ngayong natitirang session day sa taon na to. Ito basahin po natin, the committee after hearing and by a majority vote of all its members, yung committee daw po, shall submit its report to the House. Alam nyo kung gaano katagal ang pwede nilang i-consume? Within 60 session days from such referral. So pwede nilang ubusin yung 60 session days, wala na. Tapos ng eleksyon. Wala pa tayong, baka hindi pa nakakaakyat sa plenary to. Wala na pong sesyon ng Kongreso noon. So gaano po kailangan dyan? At least 1/3, nabanggit ko na po kanina. At yung articles of impeachment ay pwede na pong idalhin sa Senado kung magkakaroon ng articles of impeachment. Pero ito po ang importante, mga kababayan. Ito po yung isang importanteng bagay.
Yung pong impeachment complaint na iniharap laban kay VP Sara, nabanggit naman po siguro yung napanood niyo na may mga balita, may mga binabanggit na yung tungkol sa DepEd, sa OVP, yung confidential fund, may binanggit yata diyan yung pagmumura, pagbabanta na patayin ng pangulo. Kaya lang may mga nababanggit pa nung siya hindi pa vice president. So, baka magkaproblema pa nga ito sa sa tinatawag na determination of form at saka substance. Ang problemang malaki ito, mga kababayan. Ito baka hindi nare-realize ng mga yung mga ihing-ihi laban kay VP Sara, baka hindi nyo po nare-realize ito. Ito pong number 5. Ito pong number 5. Babasahin ko po yung number 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Nakita niyo po ba yun, mga kababayan? Nakita niyo po yung number 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So pagka po walang nangyari dito sa impeachment na to na nagkaroon po ng jurisdiction ng House dito kapag ka po ni-refer na po sa committee yan, Committee on Justice, nabasa na ilagay sa order of business na i-refer po sa plenary sa Committee on Justice. Ibig sabihin po nun, magiging immune. Hindi na pwedeng sampahan ng impeachment complaint si VP Sara sa loob ng 1 taon. Na-gets po ba ninyo yun? So para mong binigyan ng immunity si VP Sara ng 1 year dahil dito sa final na impeachment na ito, kung hindi po ito magpa-prosper. Because, number 5, ulitin natin, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Yun po. Ito po yung sinasabi po natin dito, mga kababayan. Antindi, no? Antindi po. So, ngayon, nakikita nyo na po ba kung ano yung wisdom? Yung wisdom ng statement ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ito. Bakit huwag ito? Bakit huwag ito? Kasi masasayang yung oras nila dito eh. Samantalang si VP Sara, nagse-self-destruct na. You don't need to file an impeachment against VP Sara para po masira siya because she is doing it to herself already. Opo. Nagse-self-destruct yung mga pinagagagawa niya na lahat na lang pinatulan, lahat na lang sinagot. Yun po ang katunayan, mga kababayan, na hindi naiintindihan siguro ng iba. Ang gusto nila tanggalin sa pwesto si VP Sara. Nalilimutan ba nila na si VP Sara mismo ang gumagawa ng paraan para kabuwisitan siya ng ibang mga tao. Baka ngayong iba dati love siya, ngayon ay natatauhan na sa kanya. Hindi po ba, mga kababayan? Yun po yung hindi siguro nare-realize nung nag-file ng kaso ng impeachment complaint, mga kababayan. Ngayon, pwede bang kasuhan si VP Sara? Pwede bang kasuhan si VP Sara outside of the impeachment? Pero bago po yan, ay atin munang basahin ang isa pong mensahe. Mensahe mula kay Congressman Paulo Duterte. Matatawa ka din naman dito kay Congressman Paulo Duterte.
Ito, kinuha ko lang sa Facebook page ng PDP Laban. Ito po yung statement ni Congressman Pulong Duterte. Sabi ni De Lima, panahon na para ma-impeach si Inday. At sino ang gusto mong mamuno? Ikaw at ang mga tropa mong korap, adik at terorista? God save the Philippines from them. Yan tayo eh. Baka katuturo mo, Pulong, ng kurap-kurap ha. Baka katuturo mo, Congressman Pulong Duterte, ng kurap-kurap ha. Baka kung ano maituro, baka sino maituro mo. Tanda mo, pag nagturo ka ng isa daw, nagturo ka sa kapwa mo, ilang daliri ang nakaturo sa'yo. Pero naalala ko, nakita ko lang yung statement ni Congressman Pulong Duterte. Ako, hindi ko naman siya sinasang-ayun, hindi ko naman siya tinututulan kung ayaw niya yung impeachment kay VP Sara. Bahala na. Ba't ba hahanapin natin yung sarili natin sa ibang tao? Hindi po ba, mga kababayan? Nakuha niyo po, mga kababayan, yung pong impeachment complaint laban kay VP Sara, sa usapan po ng kalendaryo, yung proseso na napakahaba, yung chance, halimbawa makaakyat sa Senado, Boma Labs po yun, Boma Labs po. Pero, ito po ba ay makahadlang para po si VP Sara ay managot sa iba po niyang mga pagkakamali? Hindi po. Hindi po. Opo, ako po ay naniniwala na hindi po siya lusot. Yun lang yung pinagsasabi lang po niya tungkol sa ipapapatay, nanlilisik ang mata niya na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, si House Speaker Martin Romualdez. Hindi po natin inaasahan na sasabihin ng isang matinong tao yun at ng nasa mataas na posisyon pa ng pamahalaan. Hindi po natin inaasahan sa kanya yon. Tapos kung ano-anong mga pinagagagawa nila sa, halimbawa lang po, alam nyo, may idea naman tayo sa auditing process ng Commission on Audit eh. May idea po tayo sa auditing process ng Commission on Audit. Pati po dito sa confidential funds na ito. Pero ako natutuwa, personally, natutuwa ako na nauungkat po itong confidential fund ng mga civilian offices ng gobyerno. Kung natutuwa kayo, mga kababayan, natutuwa kayo na ang confidential fund, ganun lang pala ginagastos. I-withdraw, isang withdrawal, 125 million. Tapos, pagka-withdraw, ibibigay lang sa isang tao, bahala na siya kung paano niya dispatchahin yung pera. Kung natutuwa po kayo sa ginawa ng opisina ni Vice President Sara Duterte, sa pera ng bayan, hindi po pera ko yun, hindi ko lang pera yun, pera mo rin yun na nanonood sa akin, pera din ng iba pang mga kababayan nating hindi nanonood sa akin. Kung natutuwa kayo sa paraan ng paggastos ni VP Sara ng Office of the Vice President, doon po sa confidential fund na yon, may problema tayo. May problema tayo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, siya lang ba ang gano'n? Hindi nga, siya muna ang pinag-uusapan. Siya pinag-uusapan. Ba't yung iba? Hindi siya nga pinag-uusapan ngayon eh. Ang tanong, okay ba sa inyo? Okay po ba sa inyo na ang pera mo, pera natin, ganun lang nila gastusin?